Lumobo na sa mahigit 1,500 ang bilang ng mga nasawi, bunsod ng giyera sa pagitan ng Israeli government at ng mga teroristang grupong Hamas na nagsimula noong Sabado. Halos 700 sa bilang na ito ang nasawi dahil sa airstrike sa southern Israel, partikular na sa siyudad ng Gaza. Nagpapatuloy din ang karahasan ng mga rebelding grupo dahil bukod sa idinadamay nito ang mga sibilyan, may mga napapaulat din na ginahasa at minasakir anang mga Hamas. Sa tala ng Israeli Defense Forces, halos 3,000 katao na rin ang nasugatan. Aabot naman sa 50 katao ang nananatiling bihag ng grupong Hamas. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo, hindi pa raw ipinapatupad ng Pilipinas ang deployment ban sa bansang Israel. Ayon sa opisyal ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs, tanging mga first-level entry lang ng mga overseas Filipino worker ang hindi muna pinahihintulutang ma-deploy sa Israel. Pero sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa gobyerno ng Israel, patuloy ang pagtanggap ng Israel ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing bansa. Wala pa tayong deployment ban sa ngayon. But again, the situation we are in is that we have a government-to-government hiring arrangement with our Israeli counterparts. Ipatutupad lang daw ang deployment ban kung sakaling iakyat niya sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Gaza. Our embassy in Amman, which controls Gaza, which has jurisdiction over Gaza, has recommended na ilagay na yung Gaza to Alert Level 3, which is voluntary repatriation. So hindi pa mandatory. So this will be clear with the President. Wala pa rin daw malinaw na impormasyon ang gobyerno ng Pilipinas sa naunang napaulat na may nasawing isang Pinoy sa gitna ng giyera sa Israel. Bine-verify pa raw ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa IDF ang nasabing report. We'd like to let you know that most of the reports that you get, we also get them. But we are very, very careful as to what we will tell the media. Kasi katulad po ng mga nauna ng mga reports, upon verification, hindi naman po totoo. Sa ngayon, pagtitiyak ng gobyerno ng Pilipinas na wala pang Pinoy ang napabilang sa death toll sa nagpapatuloy na gulo sa nasabing bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.